So guys, pakinggan natin tong statement ni Congressman Kiko Barsaga, si Kong Miao kung tawagin mga kababayan. So matinding banat na naman niya to kay Tito Soto at Ping Lacson at kay Martin Romualdez. Ayan. Sabi niya dito, si Senador Tito Soto ang protector ni Speaker Martin Romualdez. Tapos ito naman sa baba, sabi niya, si Senador Ping Lacson naman ang protector ni Senador Tito Soto. Ang tapog ng congressman na to mga kababayan, grabe, wala akong masabi dito. Ang tapang. Tapos to may sinabi pa siya dito. So, naghihintay na pala siya ng kakasuhan siya guys. Mukhang kakasuhan siya nito. Ayan, sabi niya, pustahan tayo, sino unang magsasampa ng kaso sa akin? Tito Soto o Martin Romualdez? Ayan, yun, basahin natin yung comment. Kung sino yung tunay na tuta sa kanilang dalawa. Ayan na. So, binasa ko lang mga kababayan. Basahin pa natin yung ibang comment. Sabi, wala kasi may mauungkat dahil biglang kailangan ng investigasyon. Ayan. Ayan. Kahit tatlo pa sila na magsampa sa'yo ng kaso, di ka pa din nila kaya. Siyam ang buhay mo. Sila tig-iisa lang. Ayan, kababayan. Tama. Kasi kung Miao nga kung tawagin eh. Sabi pa dito, mainit pa ngayon. Magigilty agad unang kakahol. Wait pa tayo konti. Ayan. Oo nga mga kababayan, kung magsasampa sila ng kaso, ibig sabihin guilty sila. 'Di ba? So, ayun. Yun yung mangyayari mga kababayan pagka itong si Tito Soto at si Martin Romualdez ay kinasuhan itong si Congressman Kiko Barsaga. Kasi nga dito sa mga banat ni Congressman Kiko Barsaga. Ayan. So, tingnan natin yung mga iba pang post niya na yung mga banat niya. Ayan. Ito yung naman. 19 hours ago sabi ni Tito Soto, hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Ayan, sumagot naman si Congressman Miao Kiko Barsaga. Sabi niya dito, ganyan rin yung isang pusa ko. Sobrang yabang, kala mo siya yung amo, pero lalapit agad pag naglabas ako ng cat treats. Di ba mga kababayan? Grabe, ang tindi mo man itong batang to. Grabe, tingnan natin yung comment. Ayan. Dito tayo. You are so witty kong Miao. Tito Sen, wag ka nang sumasagot. Hindi mo kakayanin. Grabe mo manat di ba? Talagang talagang ma-high blood si Tito Soto tsaka si Martin Romualdez dito. Talagang high blood rin mga kababayan pag nabasa nila tong mga banat ni Kiko Barsaga. Grabe. So, yun mga kababayan, panoorin natin tong kay Senator Marcoleta, itong sabi niya dito, Marcoleta, halatang may kinikilingan ang Senate President. Ayan. Binanatan niya din dito si Senate President Tito Soto. Mukhang may piniprotektahan kasi daw si Tito Soto. So, pakinggan natin. Ito mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo, opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nagsalita Nakakaano din naman mga kababayan, di ba? Nakakadismaya din. Sa
malalaman na natin yung mga punot dulo eh. Yung mga kung sino ang sangkot dito talaga. Tapos biglang pinalitan si Senador Marcoleta. Tapos nagkaroon ng kudita, pinalitan si Chis Escudero. Ang pumalit itong si Senate, yung bagong Senate President ngayon nga si Tito Soto. Kaya talagang nakapagtataka mga kababayan na itong Senado parang ang nangyayari nagiging ano na lang eh. Circus mga kababayan, 'di ba? Parang pinapaikot na lang tayo. 'Di ba? Sana malalaman na eh. Bakit ganun ang nangyari mga kababayan? Tapos ito namang itong anong tawag dito? Itong Kongreso, sabi nila bawal daw mag-imbestiga ang Kongreso sa anomalya ng flood control project. Tapos biglang nag-imbestiga sila, 'di ba? Nagkaroon nata ng TRICO mga kababayan. Kaya nakakapagtataka itong anomalyas flood control project. Talagang may nangyayaring hindi ka aya-aya, hindi ka ganda-ganda mga kababayan. Kaya itong mga nangyayari ngayon, hindi natin alam kung may mahuhuli o may makukulong o may mapagbibintangan lang. So tuloy natin. Tayong Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ho ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Oh. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbangkit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti lalo. Yun, 'di ba? Galing na mismo sa bibig ni Senador Marcoleta na talagang may kinikilingan itong si Tito Soto para may pinoprotektahan mga kababayan, 'di ba? Sinabi na nga doon mga kababayan na sinabi ni Diskaya na ito nga isangkot nga din daw tong mga ibang mga kongresista. Maging itong si naririnig-rinig niya nga daw na binabanggit daw ang pangalan ni Congressman ni Speaker Romualdez tsaka ito si Saldico mga kababayan. Pero biglang napihit mga kababayan, di bang nag-iba ang kwento eh, di ba? Nakakagulat. Parang ibang nangyari mga kababayan. Talagang nakakagulat tong ginawa ni itong ibang mga senador doon sa Senado. Lalo na sa mga kababayan natin, palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Kawawa talaga Senado. Parang nagiging bida-bida mga kababayan yung Kongreso, 'di ba? Kasi pumunta doon yung isang witness, biglang tinuro yung yung dalawang senador. Kaya talagang kawawa yung Senado din, 'di ba? So ito pakinggan pa natin tong isa. Itong sabi ni Coleta ulit. Fall in love with the new richer taste of Capri. Ayan, guys. Nangyayari ngayon sa nakikita
Ayan, sabi dito sa title, Marcoleta, mas pinoprotektahan ang mga congressman kesa sa mga senador. Ayan, pakinggan natin to. Ako, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kesa sa mga senador. Ayun na nga. Oh, kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Siyempre, kaalyado ni Tito Soto tong si ano eh. Si, ano 'di ba? Si Speaker. Tsaka tong si Saldico, mga kababayan, mukhang may kinikilingan nga ata. Joel. Ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya eh. Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. No, pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling Mga hihiram ilang tayo. manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang hindi ako nangihiram. Oo. At saka bakit hindi mo ako kinonsulta? Pumayag tong si Senate President na yung yung witness na yon hindi pala dapat pwedeng dalhin sa sa Kongreso. So, hiniram pala ng Kongreso itong si Bryce Hernandez, mga kababayan, na hindi pala dapat pwede. Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo. Yun po ang kanyang Hindi katwiran. pala, no? Grabe. Bawal pala magkonsulta kay Senador Marcoleta, itong si Tito Soto. Grabe, yabang, di ba? Bigla naging Senate President lang, bawal na agad magkonsulta. Ako pa yung chairman eh. That time, Oo, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 2:15. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Yun pa yung O, palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba? Ayun, nadali doon si Tito Soto, mga kababayan, sa sinabi ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Kaya pala binalik din ng Pasay, mga kababayan. So, yun. So, ayun, mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa mga nangyayari sa bansa natin? Mag-comment kayo at mag-like at mag-share na din kung anong masasabi nyo, mga kababayan. At talagang ibang klase na yung mga nangyayari sa Pilipinas. Talagang sobra-sobra ng corruption. Kaya mag-comment kayo. Ayan, thank you po sa inyong lahat, mga kababayan. Bye-bye.